So what's up mga bossing? So ayan, andito na naman tayo. Meron tayong unit na i-check ngayon. At dito nga pala ay hindi lumalamig yung aircon niya. Kaya ayan, titignan na natin to. At i-start na natin ang malaman natin. At ayan, bubuksan na natin yung aircon dito para malaman natin kung merong lamig ba talaga. At itong blower, inuna na natin buksan. At dito, ito naman yung AC switch. At ayan, gumana naman yung compressor niya. Pero ito, chinecheck ko at wala talagang lumalabas na lamig. At ayan, ilaksan na natin blower, wala talaga. Puro hangin lang yung lumalabas. Parang yung kaibigan mo, puro hangin lang ang alam. At dito, wala na talaga tayong magagawa. Kaya dadako na tayo sa harapan para makita na natin yung naging problema niya. At dito mga bossing, kailangan natin baklasin tong bumper niya kasi nandito yung charging port niya ng low side. So ayan, di natin makakabitan ng manifold gauge yan. At ayan, nabaklas na natin mga bossing. At ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo, sa low side niya, yung charging port niya na yan, na may hirapan kayo magsalpak ng manifold gauge. At dito nga pala, ililik test na natin ang valve core niya sa high side. At ayan, chinecheck na natin to at wala namang lumalabas. At dito naman tayo sa low side, i-check din natin yung low side. Sa high side niya wala namang problema. At dito tayo sa low side, i-leak test natin. At ayan, merong bula-bula na lumalabas. At dito nga pala mga bossing, sa pagpihit ko, maluwag yung valve core niya. Kaya ayan, tatanggalin na lang natin to para ma-check din natin yung valve core kung okay pa. At eto, natanggal na natin. At okay pa naman yung mga o-ring niya at matigas pa naman yung spring. At sa tingin natin okay pa to, kaya ibabalik natin to. Iigpitan na lang natin to. Mukha namang walang problema, maluwag lang talaga kaya dyan nagtagas ang freon, kaya nawalan siya ng lamig. At dito mga bossing, tinanggal ko nga pala lahat ng lumang o-ring niya kasi papalitan natin ng bago yan. Pati dito sa compressor, tinanggal na rin natin yan. Lahat ng o-ring papalitan natin. At ito lahat yung o-ring nya, nasukatan na natin. At dito, ayan mga bossing, nasalpak na natin lahat. Ayan, kita nyo naman, puro bago talaga yan. At kung magtatanong kayo kung bakit pinalitan ko lahat ng o-ring, simple lang, luma na eh. Tsaka alam naman natin sa katagalan, dyan nagsisimula ang pagkaubos ng freon. At diyan natin patatagalin to. Ito, binabacuum na natin. At ayan, kailangan lang siya mag negative 30 bago natin siya kargahan. At eto, nag negative 30 na mga bossing. Sisimulan na natin ang pagkarga ng freon. At nang malaman natin kung lalamig ba talaga to at gagana ba talaga itong mga pinangkalukuhan na pinanggagawa natin. At ayan, natapos na natin pasirit-siritin ng freon. At dito na tayo sa loob para paanda rin to. At eto, sisimulan na natin ang pagkarga. At ayan, kinakargahan na natin ang freon. Kailangan unti-unti lang para sa ganon at makontrol natin ang pagkarga ng freon. At eto, chinek ko na yung loob. At meron ng lamig na lumalabas. Ayan, malamig na. At eto nga po pala yung tubo niya. Ayan, nagmo-moist na sa sobrang lamig. Talaga naman, gumana naman talaga yung mga magic ng mga hindi natin nalalaman na galing pa sa kalawakan. At ayan, talaga naman, pinunas-punasan ko na, talagang tubig pala talaga to. At ayan mga bossing, goods na to sa tingin ko. Sa tingin ko, pero okay na, malamig na. At ayan, pati dito sa compressor niya, talagang namamawis na rin. At ayan mga bossing, tapos na ang ating trabaho. Ito nga po pala, Suzuki Minivan DA64V engine. At ayan, goods na mga bossing.